Pilipinas, alas 5:30 na. Ito ng mga bumabanderang balita. Ganti kay Cheese, pag-ugnay kay Senate President Cheese Escudero sa isang contractor sa flood control, demolition job daw sa kanya ng mga congressman. Agresibong taktika paggamit ng China ng barkong pandigma sa Bao de Masinloc kinababahala ng Pilipinas. At personal agenda, banat ni Yusek Claire kay VP Sara, hindi trabaho ng bisa mag-abroad at siraan si Pangulong Marcos. Nababahala ang ating gobyerno sa paggamit ng China ng barkong pandigma sa pangaras sa ating mga barko sa Bao de Masinloc kahapon. Para sa AFP, bagong taktika ito at simbolo ng pagiging agresibo. Live mula sa Camp Aguinaldo sa Quezon City, nangunguna sa balita si Brian Castillo. Brian, bakit nakakabahala ang nangyari sa Bao de Masinloc kahapon? Jiggy, pag sinabi mo kasing barko ng Chinese Navy o yung mga tinatawag na gray ships, yan ay mga barkong pandigma. Kaya iba yung senyales ng paggamit niya ng China para iharas yung mga barko ng Pilipinas sa may Bao de Masinloc. Dati kasi karaniwan itong mga Chinese Navy vessels ay nagmamatyag lang mula doon sa malayo at yung talagang pumupronta para mangharas, manghabol at mangharang ay yung mga barko ng Chinese Coast Guard at yung Chinese Maritime Militia vessels. Kaya paniwala ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner ay talagang target banggain ng mga barko ng China ang BRP Suluan ng Philippine Coast Guard. Narito ang pahayag ni General Browner. Nagbago yung taktika ng China. Sa ngayon ay nag-deploy na sila ng ng kanilang PLA Navy, no? At isa itong simbolo ng pagiging agresibo ng China. Sinasabi nila na tayo daw ang nanggugulo dun sa West Philippine Sea, pero kitang-kita natin kahapon dun sa nangyari na sila mismo ang nanggugulo, no? Because they continue to claim Bao de Masinloc or Scarborough Shoal as their own territory. Hindi naman tayo pwedeng pumayag dyan. At Brian, anong susunod na hakbang ng AFP matapos ang insidente kahapon? Jiggy, magsasagawa ng conference ang AFP at ang PCG kasama si Pangulong Bongbong Marcos. Yan ay para pag-usapan yung mga gagawing hakbang ngayong gumagamit na naman ng warships itong China. Iniwasan kasi yan sa loob ng mahabang panahon matapos nga yung nangyaring standoff sa Bao de Masinloc noong 2012 kung saan nagtapatan yung mga barkong pandigma ng Pilipinas at ng China. Narito ang isa pang pahayag ni General Browner. Ayun, nandun na yung Navy nila. No? Ibang usapan na yon. So pag-uusapan po namin yung ating pwedeng gawing mga hakbangin at yung mga future na mga tactics natin upang kontrahin yung ginagawa ng China na ayaw tayong palapitin dun sa Bao de Masinloc. Jiggy, nagpapatulya naman yung ilang barko ng Philippine Navy sa may area malapit sa Bao de Masinloc. At sa gitna ng panibagong panghaharas ng China, iginiit ng Philippine Navy na hindi sila basta-bastang gagamit ng puwersa para tugunan ang mga ito. Narito ang pahayag ng Philippine Navy. About the same time frame, two of our capital ships were conducting the respective maritime surface patrols. And the guidance has been very clear in conducting our RORE missions, in conducting our patrols, maritime patrols, air surveillance flights. The use of force is not authorized except for self-defense situations. Jiggy, naglabas na rin ng pahayag ang Department of Foreign Affairs patungkol sa nangyaring insidente sa may Bao de Masinloc. Seryoso raw sila na nag-aalala sa sitwasyon. Sa ngayon, wala pang panibagong direktiba si Pangulong Bongbong Marcos maliban doon sa ipagpatuloy yung mga ginagawang hakbang para maigiit ang karapatan at teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Narito ang pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. Mapapakita natin kung gaano ba ka-strong leader ang ating Pangulo pagdating po sa ganyang issue. Unang-una po sa nagbanggaan ng dalawang Chinese vessels, makikita niyo po kung paano ba mamuno ang ating Pangulo.
Jiggy, ang Chinese Foreign Ministry naman ay giniit na bahagi ng kanilang teritoryo ang Bajo de Masinloc at ipinagtatanggulan daw nila ang kanilang soberanya. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Brian Castillo live mula sa Camp Aguinaldo. Dumipensa si Senate President Chis Escudero sa mga nag-ugnay sa kanya sa isang contractor na nakakuha ng maraming flood control project sa Sorsogon. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, kaano-ano ba ni SP Escudero itong contractor na ito? Jiggy, inamin naman kanina sa press conference ni Senate President Chis Escudero na matagal na nga niyang kaibigan at tumutulong sa kanya si Lawrence Lubiano. Naging campaign donor niya raw ito. At si Lawrence Lubiano ay presidente ng Centerways Construction and Development na nakakuha nga ng maraming flood control projects sa iba't ibang bahagi ng bansa kasama na sa Sorsogon. Kanina sa nasabing press con, Jiggy, sinalag ni Senate President Escudero yung mga aligasyon na may kinalaman daw siya dun sa pagkakakuha ng Centerways Construction ng maraming flood control projects. Ayon sa Senate President at sa leader ng Senado, kahit pa magkaibigan sila na nito ni Lawrence Lubiano, hindi siya tumulong o hindi siya gumawa ng paraan para makapag-award o ma-awardan ng anumang proyekto, flood control projects man o hindi, itong mga nakaraang taon hanggang ngayong taon. Narito ang bahagi ng payag ni Senate President Escudero. Palaging dinidikit at sinasabi porket nag-contribute o nagbigay. For the record, lahat nung nakuha niya nung time na senador na kayo, wala kayong tinulong sa kanya? Wala, at hindi ko alam nga kung ano man yun. Dahil hindi ako bahagi ng kanyang kumpanya at wala akong pakialam sa kanyang negosyo. Kaya for the record, wala akong kinalaman sa pag-identify, paggawa ng program of work, pag-bid, pag-award, pagbahay, pagbayad, pag-inspeksyon ng anumang proyekto sa pamahalaan, sa Sorsogon man o sa labas ng lalawigan ng Sorsogon. Samantala, Jiggy, doon sa website na sumbong sa Pangulo, .ph, makikita yung mga proyekto ng mga contractors kasama na nga yung sa Centerways Construction and Development. Pero ang paninita nga ni Senate President Escudero dahil sa mga gumawa ng article, bakit daw ba siya yung pinagdidiskitahan? Hindi naman siya contractor. Bakit daw hindi silipin yung mga kontratistang taga-kamara? Kung pagbabasehan naman yung report ng Rappler kung kailan sinasabi na nakakuha ng 44 flood control projects itong Centerways noong 2022, tahasan din yan na dininay ni Senate President Escudero. Wala raw siyang kinalaman dyan dahil nang buuin yung budget para sa mga flood control projects ng gobyerno, 2021 yan. At hindi pa siya nakakabalik bilang senador at siya ay gobernador pa ng Sorsogon noong mga panahon na yon, Jiggy. At may ano nakikitang dahilan ni SP Escudero sa paglalabas ng isyong ito? Naniniwala, Jiggy, si Senate President Escudero na merong demolition job laban nga sa kanya. Yan ay para daw matanggal na siya sa pwesto bago pa muling may makapag-file ng impeachment case kay Vice President Sara Duterte sa darating o sa Pebrero ng 2026. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Escudero. Merong demolition PR job na nakatuon laban sa akin. Ito'y gagawin upang tiyakin na maalis ako sa pwesto at nang pag-final muli daw yung impeachment ay wala na ako dito pagdating ng February 6. Matagal pa yun. At sino ba nakikita ni Escudero na nasa likod ng sinasabi niyang demolition job? Jiggy, paulit-ulit at kumbinsido si Senate President Escudero na mukhang mga taga-kamara daw ang nasa likod ng demolition job. Malamang daw, yan yung mga kongresista na naapektuhan nung naging desisyon ng Senado kamakailan kaugnay sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Narito muli ang bahagi ng pahayag ni Senate President Escudero. Pakinggan natin, Jiggy. Yung mga may gusto ng impeachment, yung marahil nasaktan, tinamaan o nasapul sa mga talumpati at mga pinagagawa at pinagsasabi ko nitong mga nagdaang araw. Klaro naman yon. Gigigit naman ni Senate President Escudero kung sino man ang mapatunayang mga kontratista na gumawa ng iligal o ng daya sa kanilang mga flood control projects, dapat lang daw maparusahan, kaibigan man o hindi, ng leader ng Senado. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mean Los Baños live mula sa Senado. Pumalag naman ang ilang leader ng Kamara sa akusasyon ni Senate President Chis Escudero na mga kongresista ang may pakana ng anyay demolition job laban sa kanya. Sabi ng isa sa mga congressman, wala namang ganyanan.
Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, anong sabi ng mga kongresista tungkol dito? Yes, Jiggy, nakausap nga natin yung ilang mga kongresista tungkol dyan kanina. Si House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Ronaldo Puno, wala raw alam tungkol dyan sa mga sinasabi ni Senate President Chis Escudero. Hinamon pa nga ni Puno si Escudero na pangalanan na lang kung sino-sino itong aniyay mga naninira sa likod niya. Narito ang parahayag ni Deputy Speaker Ronnie Puno. Kaibigan ko si Senator Chis Kung pati ba ako, nadamay na naman dyan sa akusasyon na yan. Hindi, walang ganyanan. Wag natin lalahatin. Siguro banggitin niya na kung sino yun para at least magkasagutan na sila. Jiggy, sa likod or sa kabilangan nito, naniniwala si Deputy Speaker Ronaldo Puno na may basihan itong mga sinasabi ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na meron din daw mga kongresista na kontratista rin. Pero giit ni Puno na hindi lang po yan mga kongresista, kundi may mga senador din. Hinihintay na lang ni Puno kung maglalabas ng pangalan itong si Magalong at naniniwala rin siya na mayroon nga pong mga ebidensyang maipipresenta itong si Magalong tungkol sa issue. Balik sa iyo, Jiggy. At Marian, kumusta ang investigasyon ng House Committee on Public Accounts sa flood control projects? Jiggy, sinabi nga ni House Committee on Public Accounts Chairman Terry Ridon na bukas ay magre-resume na po yung kanilang briefing ng Department of Public Works and Highways dito nga sa House Committee on Public Accounts. Bukas po yan ng hapon. At dito aalamin nila kung ano-ano na po yung status ng mga proyekto na itong 15 contractors na pinangalanan po ni Pangulong Bongbong Marcos kahapon. Titingnan po nila kung kamusta na nga yung mga flood control projects, kung natapos ba yan, may delays, kung meron pang hindi mga nakumpleto o di kaya substandard. Hindi rin daw alam ni Terry Ridon nga kung sino itong tinutukoy ni Escudero na nasa likod umano ng demolition job laban sa kanya. Pero siniguro po ni Ridon na magiging masinsin yung kanilang investigasyon dito nga po sa mga maanumalyang infrastructure projects. Narito ang pahayag ni House Committee on Public Accounts Chairman Terry Ridon. Talaga merong mga allegations ng legislator contractors. So I think very important talaga na ma-address nung pong mga pinapangalanan ng mga legislator contractors po. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Susunod, mga biyahe abroad ni VP Sara at umano'y paninira niya sa Pangulo, binanata ng palasyo. At nanay na nanakit sa kaaway ng kanyang anak, arestado. Diyan kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Binanata na Malacanang ang mga biyahe abroad ni Vice President Sara Duterte habang nagtatrabaho raw ang Pangulo, laging nasa personal trip ang bise. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, ano pa ang sabi ng Malacanang dito? Jiggy, frustrated ang taong bayan dahil nananatili dito sa Pilipinas si Pangulong Bongbong Marcos para magtrabaho habang si Vice President Sara Duterte palagi raw nagpupunta sa abroad dahil sa mga personal reasons. Ito ang sinasabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro bilang tugon doon sa naging pahayag ni VP Sara na frustrated na raw ang mga tao sa abroad kaya siya nagpupunta sa ibang bansa dahil nga hindi na raw sila masaya doon sa sitwasyon ng Pilipinas. Pero ang sabi nga ni Yuse Castro, hindi naman bahagi ng trabaho ni VP Sara ang siraan si Pangulong Bongbong Marcos at pabagsakin ang kanyang administrasyon dahil malinaw naman daw na kapag nangyari ito, ang makikinabang ay ang Vice Presidente. Narito ang pahayag ni Undersecretary Castro. Well, una siguro nga po, mapafrustrate yung mga kababayan natin abroad. Dahil ang Pangulo po ay nasa Pilipinas, nagtatrabaho, inaayos yung mga problema at lumalaban sa mga anomalya at korupsyon. Samantalang ang Vice Presidente ay madalas na nasa personal trip at hindi po sagot ang pagbabiyahe para masolusyonan kung may problema man ang bansa.
Hindi payag naman si Deputy Speaker Ronaldo Puno doon sa hamon ni Vice President Sara Duterte na maglabasan ng travel history siya at yung mga kongresista. Pakinggan natin yung sinabi ni Representative Puno. Agree ako. Lahat tayo. Maglabasan tayo ng travel. Tapos ihambing natin yon sa actual travel. Kasi kung yung ito official travel, ito lang, ang personal travel mo, ganun kalaki, ginawa ba yan on your own time or yung sa oras na binabayaran ka na sweldo? At Maricel, kaugnay naman ng impeachment, anong sagot ng Malacanang sa sinabi ni VP Sara na hindi dapat moro-moro ang mga akusasyon laban sa kanya? Yes, Jiggy, alam mo, ang sabi dyan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kung ipinaliwanag na agad ni Vice President Sara Duterte kung ano nga ba ang nangyari sa kanyang confidential funds, di sana hindi na raw nauwi sa anumang complaints o impeachment proceeding na inihain pa sa Kongreso o inihain pa sa Senado yung usaping ito. Pakinggan natin yung sinabi ni Yusecas. Hindi na darating ito sa impeachment proceedings kung naging maliwanag lamang ang kanyang pag-explain, lalo na ng kanyang mga tauhan na mula yata sa accountant hanggang kay Atty. Zuleika Lopez ay walang alam kung papaano nagastos ang confidential funds niya. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricel Lili live mula sa TV5 Media Center. Susunod, ginang pinagsasampal ang batang nakaaway daw ng kanyang anak. At principal pinagbabaril sa harap mismo ng paaralan. Huwag kay bibitiw, dapat una sa lahat. Narito mabilis sa pasada sa Presinto 5. Sa kulungan ng bagsak ng isang ina matapos saktan ng isang menor de edad sa loob ng computer shop sa Zamboanga City. Base sa investigasyon, nag-away ang biktima at ang anak ng sospek kaya rumesbak ang ginang. Hawak na ng mga otoridad ang sospek. Kritikal ang isang school principal matapos pagbabarili na hindi pa nakikilalang salarin sa harap mismo ng kanilang paaralan sa Midsayap, Cotabato. Ayon sa mga otoridad, nakasahing sa kanyang kotse ang biktima na biglang lapitan at pagbabarili ng salarin. Patuloy na iniimbestigahan ang pagkakakinanlan ng salarin at kung ano ang motibo sa krimen. 3 ang sugatan sa karambola ng 4 na sasakyan sa Osmeña Highway sa Maynila. Sangkot sa insidente ang 3 truck at isang MPV. Lumalabas sa investigasyon na ang trailer truck na may kargang backhoe ang pinagmulan ng karambola. Posibleng sampahan ng reklamo ang driver ng trailer truck. Dead on arrival ang isang babaeng rider matapos malubak at tumama sa truck sa kahabaan ng Plaridel Bypass Road sa Bulacan. Ayon sa mga otoridad, nag-overtake ang rider sa kanan, sumemplang at tumama sa truck. Hawak na ng mga otoridad ang driver ng truck. Gary De Leon, News 5. Mga bumabanderang headlines, alam mo na, dapat una sa lahat. Abang niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Susunod na po ang Frontline Pilipinas.